Okay, mga kasama, mga katoda, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng computer o desktop computer to ha. Tingnan nyo muna. Siyempre, lahat ng gamit natin, bago. O ano yung mga piyesa, no? Pag bumili ka ng computer. O itong binubuksan ko, siyempre, yung casing. Nasa sa inyo na kung anong klaseng casing ang gusto nyo. Pero yung ordinary casing lang naman yung kinuha ko. So, ito na yung casing na kinuha ko. Ayan. Ito yung casing ko. O ano pa yung laman ng casing? Siyempre, yung importante sa lahat, yung motherboard. O, ito yung motherboard. O, ayan. Motherboard. Itong motherboard na to, ang laman ng loob ng casing. Ayan. Motherboard. Meron din tayo, ang importante sa lahat, syempre yung processor, ang pinakamahal na parts ng computer, desktop computer, pinakamahal na parts, processor. Ayan, tapos, syempre hindi gagana pag walang mouse and keyboard, o yung combo na yung binili ko. Yung keyboard with mouse. So, mas tipid daw kasi ito sabi sa presyo, kaysa bumili ka ng isa-isa. So, mas tipid na yan. O medyo branded na rin yung binili ko. Tapos, yung storage natin, syempre yung SSD na 2.5 o solid state drive. Isirain ko na. 1 year warranty naman to. Tapos 1 month replacement. Ayan, doon ko binili sa store sa SM to. Ano siya? WD o Western Digital. Ayun na yun. Ano pang susunod na part? Siyempre hindi rin gagana yung motherboard na walang RAM o yung memory o yung random access memory. O ito yun, bubuksan ko na. O bago lahat to. Yan, bubuksan ko na siya. Okay, so yung video ko ha, baka may mga pause o biglang cut kasi syempre titipirin ko yung length ng video para buksan yung mga pyesa o paano di masayang ba yung oras kasi sayang din ng oras na nakatutok lang. O kagaya nito, guguntingin yata. O so hindi naman, mukhang kiniklip lang. O sige, pause. Laban yan, Brad. Ayan, so nabuksan ko na. O ito yung RAM natin. Isang chip lang siya, 8 gig o DDR3200 o series, tama. O ito nga, so 8 gig siya. O ngayon, ikakabit na muna natin. Oops, okay, uupo na ako. Okay, syempre, kailangan natin ng sapin para hindi mag-contact directly yung motherboard sa mga surface kung saan, para hindi mag-grounded ba. So dapat nga talaga kung tutuusin, dapat meron akong guantes para maiwasan yung static. Pero kung medyo sanay ka naman okay na. Siyempre bubuksan natin yung motherboard. Ayan. Ito yung motherboard. Ayan. Bagong-bago, fresh from the flesh. Ayan yun. So siyempre, ang unang-una natin kakabit dapat yung processor o Ryzen 5 yung processor ko, 5000 series. Ayan. Buksan natin muna to kasi nga talagang sisirain ko na. Ang mahal kasi ng ng pakabit sa shop. Ang bayad 1,500. Sabi ko sayang naman kung magbabayad ako 1,500. Dati kasi libre. Ngayon biglang nag 1,500. Sabi ko sayang, ako na lang, kayang-kaya na yan. Dati libre, so lahat ngayon may bayad na, no? Kaya nag-video ako para baka matutunan nyo. So ito na yung processor, ayan. O, isipin mo, 10,000, ito lang, pinakamahal. O, Ryzen processor. O, so mag-iingat tayo kasi itong processor ay may pin. Hindi kagaya ng ibang processor at pinless So sa case ko, may pin siya. Ingatang mabagsak, mabalibag, mahulog, baka matupi yung pin. Okay? Ito yung processor. Yan, processor yan. Ito yung box. Tapos, manual. With the manual. Tapos yung kanyang heat shrink. Ayan. O yung heat shrink, anong purpose nito? Itong processor kasi, pag nakakabit na sa motherboard to, kasing init ng plancha pag uminit siya. So pag sinolo mo yung init, puputok ka. So ito yung purpose niya. So ikakalat niya yung init dito, habang kumakalat yung init, pinapay pa yan. So continuous kasi yung proseso, kaya lumalamig. So ayan yun ha. Okay, madali lang naman yan. Okay, lapag ko na. Okay. Okay, lapag ko na. So, sa motherboard na tayo, wala namang ibang laman. Motherboard, processor, heatsink lang. Okay, next. Lalapag ko na yung
Motherboard. Ayan, nakaharap ba? Kita ba siya? Kita? Unahin ko na nga tong yung memory. Yung memory, hindi ka magkakabaligtad dito. Hindi ka gaya nung unang panahon, yung mga computer. Nako, pag nagkabaligtad ka, putok. Ngayon, hindi na. Bakit hindi ka malilito? Kasi, yung pin niya, tingnan mo, yung may ngipin siya. Oh. Hindi talaga siya, talagang sukat siya rin sa may kanto, yung ngipin niya. Ayan, oh. Pag binaliktad mo naman, hindi talaga siya masushoot. Di ba? Napansin nyo yan? Hindi talaga siya masushoot. Eh ngayon kasi, friendly user na. So, mas pinadali nila. Talagang ganyan lang. Tapos nakalagay dito, DIMM A, tapos DIMM B1. So, hanggat maaari sa A kayo magsisimula or 1. Siyempre, magsisimula naman sa 1, 2, 3, 4. Pwede naman sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero hanggat maaari na lang sa 1. Wala namang problema ron. O tapos, idiin mo lang, diin mo lang konti. So yung notch niya, biglang maglalak yan. Tingnan mo ha. Naglock, di ba? Naglock siya. Okay na yun. Okay, processor naman tayo. So itong si processor, iaangat mo tong yung parang niya, handle lock niya. Aangat mo yan. Okay, nakaangat na. Tapos, syempre, kukunin mo si processor. Dapat medyo malinis yung lugar nyo ha, kasi pag madumi, baka nga naman madumihan. Ito, may mga ngipin to, Iwasan yung malaglag, huwag kayo nervyusin. May mga ngipin yan. Ginto yan, yung mga ngipin na yan, kaya ang mahal-mahal niya. Hawakan mo ng ganyan. Tapos, may guide naman yan. Napansin mo yung parang arrow na yun? Di ba? Nakalimutan ko na nga pero hindi naman siya masushoot kung mali yung lagay mo. Siyempre, dandahanin mo lang. Game. Teka lang, ito. Ganyan. Yan. Game. O baka baliktad ako ha. Huwag mo lang pupwersahin. O baliktad nga ako. Isa pa. Pag baliktad, ikot lang ulit. Kusang masushoot yan mali na naman ako. Diba? Basta huwag yung pupwersahin ha. Kasi pag nabali yung ngipin, mali pa rin. Dito pala. Sure na dapat yan. Ayun, na-shoot nga. Ayan, na-shoot na siya. Diba? Hindi ko siya pinuwersa, kusang nahulog. Ayan, so na-shoot na siya. So wala nang problema. O dahil na-shoot na yung ngipin, wala namang problema, bababa natin yung lock. Yung lock, bababa mo lang, iipitin niya na yung ngipin Tapos, may lock siya dito. Ito yung lock niya. Hahawiin mo ng bahagya pa kanan, then shoot. Kanan, lock na siya. Okay, lock na siya. O ngayon, next natin ay yung pan. Itong heatsink na to, meron na siyang thermal paste. So yung parang paste na yan, ang purpose niyan, mapil lahat ng surface ng processor. Kasi umiinit to kasi init ng plancha pag gumagana. Isipin mo, 90 watts, 100 watts, 120, 150. Pag sobrang init, hindi mo kaya, puputok yan. So ikakalat niya yung init dito. So i-timing mo na lang na yung wire mo malapit dun sa kabitan ng pan chassis. Ito yun lapit mo. O CPU pan. O para hindi ka mahirapan na lang, i-timing mo na lang na parang maiganyan mo. Ayan. Okay? So ganyan ang kabit natin mamaya. Okay, pause. Pause mo muna. Ayan, so ikakabit ko na yung processor ha. So kanina napansin nyo, bago ako nag-pause ng video, ito kasing pan o yung heatsink, hindi ko may kabit. Kasi parang hindi sasayad sa processor. O isi-share ko na lang, isi-share ko na lang din. So kinalas ko yung 4 na tornilyo, ayan 1, 2, 3, 4. Nung nakalas ko na yung 4 na tornilyo, inalis ko to. Huwag nyo lang gagalawin yung ilalim. Inalis ko ulit yan. Ayan. Tapos ito kasi, dapat eksaktong lumapat dito. Ayan. So lalapat yan. O sukat na sukat naman siya. Screw type kasi ito Yung iba kasi para bang lock lang. Screw type kasi siya. Ayan pasok naman siya. Ayan. Tapos, ayan. Okay? So hihigpitan na natin. Sakto lang yan dapat, bro? Opo, sakto lang yan. Kahit wala na to? Opo, wala na yan. Higpitan ko na ha. Wala problema yan kung sasaya doon, sa kuha na yan. Opo. Ba't nilagyan pa nito lang sa pin? Hindi na pala ito kailangan. Ano po yan? Pang ibang klaseng Okay. Yan, okay na. Isa. Ngayon, ibabalansin natin yung sa kabila para mabalance lang muna. Okay.
So, medyo ibang klase yung na ano ko na ayan. So okay na. Next, kabila naman tayo para mabalanse. Paluwagan ko muna ng konti para medyo kabila naman. Na-shoot naman siya. Okay naman. Okay. Next. Kabila ulit. Parang nakakakaba. Kasi siyempre masilan yun, di ba? Yung ilalim. Tapos hindi naman. Ayan. Kaya siguro 1.5 ang pabayad, sabi. Kasi nga, may mga ganito eksena. Hindi naman totally mahirap. Ngayon, kung talagang naaano ka, magbabayad ka 1.5 talaga. Ayan. Kaya dalhin na sa'yo. Brad. Pwede. Para yung 1.5 sa kanya na lang. No? Na-shoot ba? Be? Madilim eh. Shoot naman? O, pwede na yan. O ngayon, silipin natin kung na-shoot nga O, para sure. Shoot talaga yan. Imposibleng hindi. O ngayon, yung, hindi masisilip eh. Pero, kung sisilipin mo rito, lapat na yung processor, di ba? Lapat na. Okay, ayun ang purpose nun. Okay? Ayan na. Di okay na tayo. Pwede nga huwag sobrang higpit eh. Yan. So, lapat. May spring naman yan eh, kaya hindi ganun ka, ano yan. Yan. Kumagat lang. Okay, so okay na. So lapat na. Yan ang pinaka-importanteng part na magawa. Yung processor ay maikabit sa motherboard. Tapos syempre yung pan cord sa chassis niya. Ayan. So may guide naman yan eh. May guide naman yan. Kakabit na natin. Tusok lang. Ganun lang kasimple. Ayan. So ready na natin tong ikabit sa ating casing. Syempre yung casing natin ready na rin. Ito na yung casing natin. Ito sa huli na to. Madali na yan. Ang importante lang ito. So ayan lang naman party ng ayan lang naman yung pinaka-importante ng motherboard. Yung processor, tapos yung memory, wala na. So, napaka-importante niya. Yan lang naman magdabo mo, salpak na dito. Siyempre, bubuksan na natin ito. Okay, buksan na natin. So, pag bumili ka naman ito, may mga kompleto na yung package niya. May tornilyo na, may kable na. Ayan. Tapos, tornilyo lang. Palo! Tanggal na. So, okay na. So, pag bumili ka na ito, siyempre, meron ng power cord. Ayan, so power cord. So, dun sa mga halimbawa, kailangan gumagamit pa ng adapter. O kung advanced user ka, putulin mo na yan. Putulin mo na to. Kung advanced user ka ha, ibig sabihin, may purpose naman talaga to. Kasi ground. So sa kaso natin kasi, ang Pilipinas may ground pero hindi naman talaga, wala nga naman talagang contactor eh. Baliin mo yan. Tapon mo, wala na yan. Tapos, yung dalawa dyan, saksak, tapos na. So ito yung power cord niya. O para sa power supply to. Yung binili ko kasing casing, may libre ng power supply eh. Kasi medyo may kamahalan. Tapos syempre, tanggalin mo na yung goma, i-ready mo na yung mga wire niya. Ayan. Tapos ito. Tapos bubuksan ko rin yung likod. Nabubuksan ba yung likod nito? Okay, ay hindi siya nabubuksan. Kasi gusto ko sana itago yung, sa bagay, itago yung mga wire sa likod. Pero since na-cover naman yung ano natin, yung casing, hindi rin man makikita yung mga wire. Mas gusto ko pa sanang i-arrange ng mas maganda. So, tanggalin lang to. Ayan. Tapos ito yung mga accessory screw ng motherboard. So, ito, syempre, unahin natin itong mga to. Kasi dito lalapag yung motherboard. Gusto mo, sukatin mo natin eh. Ay, teka nga pala. Yung lalagyan ng motherboard kanina, nakalimutan ko sabihin, may mga ano pa pala to, yung backplate niya. Yung SSD cable para sa storage natin mamaya. Dalawa yan. Pero isa lang tayo meron. Tapos, sa ilalim niya, syempre yung backplate. Ayan, importante to. Para hindi pasukin ng daga o mga ipis-ipis yung CPU. Tapos, with the manual and driver installation, yung CD sa motherboard. Pero kung Windows 11 naman, palagi ko supported naman lahat. Meron. Pero labas ko na to. Yan, manual naman to. Mga manual na lang to. Ano ba tong isa? Ano yan? Screw maliit.
Para saan to? Hindi ko alam. Pero, malalaman. Hindi na ako gumagamit yan. Ayun na. So, ito, driver lang to ng mga peripherals ng motherboard o yung mga ibang hardware niya. Baka hindi supported. Pero sa panahon ngayon, supported na kasi. Lagay ko muna yun dyan. Okay, sukatin lang muna natin tong motherboard. Ito yung backplate. So, pag ganyan ang lagay niyan, pag ganyan, yan. Kasi dito yung... Dalawang maliit na screw. Pag ganyan kasi ang lagay niya, no? Yan, pag ganyan, no? Yan. Pag ganyan siya. O ngayon, lagay na natin to dito. Pag ganyan din siya. Sukat na sukat yan. Palo lang konti. Diin na lang konti, magkiklik, click. May maririnig kang click. Ayun, click. Ay, unahin ko nga dito. Ayan. Oh, medyo umilis Biting ko. Pero standard naman ang sukat yan. Ayan, nag-click na. Pagkiklik yan click. Okay naman ang pantay na. Ayun lang pala yung click. So, okay na. Siyempre, isukat lang muna natin kung saan tatamaan yung mga motherboard. Ayun, 1, 2, 5 to 3, 4, 5, 6 nga So, yung 6 na yan, dahil dito ang tama niyan, patop view ng camera, patop view. 1, 2, 3. Kabit natin muna yung 3 na yan. Ingatan lang yung motherboard. Ayan, so ito munang yung tornilyo na pang base dito. Isa. Kailangan nyo pala ng plies dito at long nose para ba pampahigpit lalo. 2. Tapos 3. Saan ba yun? Ito. 3. So may mga guide naman kaya hindi na mahirapan, no? Kasi pare-pare standard lang naman ang sukat yan 4. Pakulayin ko yung copy, Brad. Pwede. 5. Yan. Tapos yung pang-6 ay yung isang pang-6. Yan. Diyan kasi lalapag yung motherboard. Pause muna. Ayan, so nakakabit ko na yung mga base natin to. So nahigpitan ko na. Nahigpitan ko na yung mabuti. Tapos, kakabit na natin yung motherboard. Bagong-bago, fresh na fresh. Ayan, so syempre, sukat naman yung daan. Ayan sukat na sukat. Ayan. So yung iba kasi, ang style nila, naglalagay pa ng masking tape doon sa may tornilyo. Pwede nyo naman gawin. Ako hindi na kasi zero connection naman talaga yung kahit tingnan mo mabuti dun sa sa may board niya. Walang connection, walang tatamaan na ground, mag-ground, wala. Wala yun. Tapos siyempre, tornilyo mo na. Teka lang. May tamang tornilyo para sa kanya Maliit na ko, ito. Yan. Tapos, ilaw nga, pa tornilyo dito nga, yan. Okay, mukhang siyempre, huwag mo pupwersahin yung tornilyo, yung talagang may tamang sukat yan Okay, nakaisa na tayo. Tapos, pangalawa, balansin na lang muna natin para talagang tatama lahat sa wire. Mas maganda dito, magnetic yung nyo dapat. Yung tawag dito, yung screw nyo, kasi para ang hirap pag nahuhulog paulit-ulit Huwag yung pwersahin, normal lang naman yung ikot ko, isang kamay lang. Uy, hindi nag-lock bakit hindi nag-lock? Kulang ba ako dito? Ay, hindi nga nag-lock. Okay, next. Saan ba yun? Ito. Okay, nag-lock na siya. Tama-tama lang. Huwag masyadong puwersahin. Next. Pause mo na muna. Ayan, so nahigpitan ko na. Nahigpitan ko na yung 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 6. Nakabit na rin yung chassis span. So okay na rin siya. Mahigpit na. Okay, next. Ang sisunod natin, syempre, ikakabit na natin yung power supply. Ayan, power supply na. So malapit-lapit na tayo matapos. So na-extract ko na to.
Ayan, yung power supply niya na 24 pins. O, ayun o, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. O, sukat naman yan. Hindi rin pwedeng bumaligtad na ganyan. Pupilitin mo, hindi. May shape kasi yan, tapos may lock. Talagang tatama lang siya doon sa lock. Hindi ka pwedeng magkabaligtad. Hindi mo pwedeng puwersahin. Ayun o, talagang shoot siya. O, pag diniin mo, medyo tukuran mo na ng kamay para maiwasan ng matindi yung bending. O, tamang diin lang din. Pinuntahan namin yung ano? Holy Land. Pakipost muna ng video. Si Moses. O game, 1, 2, 3, go. Okay, go na ulit siya. No? So naikabit ko na yung power supply, yung 24 pins. Okay, next, siyempre, ang board, dalawa ang power niyan. So yung isang 8 pin. O yun. So meron naman yan. Ano, 8 pin. Hindi ka rin pwede magkabaligtad kahit anong gawin mo. May shape yan kasi tsaka may sariling lock. So yung lock niya sa labas, so pag ganyan. O. So ito ay ganyan. O, shoot na shoot oh. Kaya hindi mo kailangang pwersahin. Tapos konting diin lang. Okay. Okay na. So nakabit na natin yung 8 pins niya, yung main power supply niya, yung chassis pa nakabit na natin, nakabit na yung processor, nakabit na yung memory. Okay na, ready na. So ano pa yung huling-huli? Yung mga panel niya. Siyempre yung power on, reset, USB, audio sa unahan. O, ito yung mga yun. May nakasulat naman kaya hindi ka mahirapan no. HDD power, reset power. Ito naman, USB dalawa. Yung USB slot, tsaka audio. Okay? So, hindi ka rin mahirapan kasi yung audio niya, may mga walang butas, so may guide na rin naman siya. Yung sasalpakan niya ron, shoot na rin yan doon. So, hindi ko ma-arrange na mabuti, kasi nga, tawag dito, walang ilalim yung CPU, walang back na nabubuksan eh. So, ito, kabit na natin yung audio. Saan ba yung audio rito? COM, blah blah blah, USB 1 and 2. So hindi na mahirap po, no? O ito na yung USB 1 and 2. May isang sarado, doon tatapat. O sa 1 na lang tayo, saan ba yung 1? O 2 na lang, to, 1 and 2. 1 2, 3, 4. Ayun, may sarado. Wala namang pin yun. O doon tatapat yan. Kaya hindi ka rin mahihirapan. Ayun, no? Mabasahin sa USB naman siya eh. O, swak na kagad siya, o di ba? Shoot na shoot siya, hindi ka mahirapan. Pwede yan doon sa kabila rin, 3 and 4. Pero 1 and 2 na. Ito naman, sa audio to. Yung audio in, hanapin natin yung audio in ha. Audio in, may audio in ba to? Hindi ko makita Pero pwedeng wala naman yan. Kasi nga, meron naman tayong audio sa likod. Pero mas maganda rin kasi magamit yung audio sa harapan natin. Saan ba yun? Ito, yan. O ito lang, hindi, saan ba yun? Ito, itong. Ito, ayan. O ito yun ha. O, kakabit ko na. Kasi may palatandaan naman eh. May sarado. Walang tatamaan. Talagang para dun talaga siya. Hindi talaga siya yung... O basta i-relax mo lang, itusok mo lang. AMP nga nakalagay dito, hindi audio eh. AMP. O, ano yun? Sa audio yun. Okay na. So nakakabit na yung USB natin, nakakabit na yung sa audio natin, mic and audio yun, okay na. O ang pinakahuling-huli na yung panel natin. O ito yun. Siyempre, paano mo nga naman i-on yung CPU mo kung wala na ito? So, medyo may kaliitan to ha. Kung babasahin mo dito, hiniram ko na yung camera. Kung babasahin mo rito, sabi sa taas, ito, power, HDD, LED power reset. So unahin ko muna yung power tsaka reset. Ayan, so ito yung power tsaka reset. Pagsamahin ko na, power daw sa taas. Itong power tsaka reset, walang problema kahit magkabaligtad yan. Kasi kahit ma-left or right o ma-right or left, okay lang. Kasi wala namang polarity yan. So isi-shoot ko na siya, shoot. Nakalagay naman PWR tsaka reset talaga. Dito na shoot. Hindi mo lang masyado makita. Mamaya na lang pag medyo na-shoot ko na. Maliit kasi masyado. Na-shoot ko na yung reset. Maliit kasi masyado na ito eh. Okay, na-shoot ko na yung power tsaka reset. Ayan, na-shoot ko na. So, ang kulang ko na lang ay yung HDD tsaka yung power na LED. Para kung nakabukas na, magpa-power siya, makikita indicator. O sa taas, itong taas, power, sa baba daw HDD. May nakalagay din dyan na plus and minus kasi ang LED may polarity.
Tapos, yung plus ay sa labas. Okay, ano ba yung plus? Plus dito. Di ba yung minus, Brad? Oh, ito namang HDD, nakalagay plus, oh. Sa labas na yung plus. HDD, o dito sa labas. Ayan, nakalagay na siya. Tingnan ko na yung pinapa-edit. Oh, next. Woo! Medyo nakakangawit din pala, no? Next natin ay yung, ano na lang, yung power na lang. Power, Hindi mo ipapos? power LED. Papost ko yan. Ayan. Ayun na. Tapos, power, yung plus dapat sa labas. Okay, lagyan ng pwesto. Tapos, gaganyan ko na. Naharangan eh. Ang liit kasi. Ayan. O, pag malabo-labo mata mo, wala ka. Ayan ha. So, naikabit ko na. Ulitin natin ha. Power to, HD dito. Yung dalawang positive sa labas. Positive, positive, negative. Tapos, power reset kahit magkabaligtad. Okay na. So, ganun lang ang kinakabit sa CPU. Ganun lang. Oh. Review lang ng konti, mabilis lang. Nakabit ko na yung processor. Nakabit na natin yung RAM. Nakabit na natin yung power supply. Nakabit na natin yung USB sa audio tsaka yung sa panel. Okay. Ready na to. Dapat mag-display na siya. Okay. So, since na wala akong video card, yung built-in na lang gagamitin ko. So, ito. Ay, meron po tayo nakalimutan. Sorry. Itong ating SSD o yung solid state drive. So may libreng kable, dalawa. Isa lang naman yung SSD ko. O sa SATA 1 natin ilagay. SATA 1. Pwede naman kahit saan. O 1, 2. Ito, dito lang tayo. Kahit saan mo naman ilagay pwede. Kaya lang para bang organize ka, doon mo na lang sa 1. Ayan. Matapos, saan ba yung card, SSD natin? Ayan. Sabi remove first before installing. Hindi ko wala kasi yung kuko. Ayan na, tapon na yan. O ito rin, hindi ka magkakabaligtad. Imposibleng magkabaligtad ka kasi may L shape yan. Ayun, o para sa data, L o. Hindi ka taga magkakabaligtad. O tapos diin mo lang, maglalak. Okay na. Power na lang ang hinihintay niya. So ito na yung power. Siyempre, yung ating SATA power. O ito na yung SATA power. Hindi ka rin magkakabaligtad. Imposibleng magkabaligtad ka. Kasi may L shape siya eh. Pag pinwersa mo, imposible naman, wasak yan. O, L-shape siya. Talagang para sa kanya lang talaga. Kaya hindi na mahirap ngayon yung mga computer eh. O, tapos na. O, ito ngayon, ikakabit na lang natin sa magkabitan na ito. Sa baba. Wala. Ang style pala na ito, walang kabitan tong ano na to, itong saan ba ikakabit to? Hindi sa cover sa ano yun, sa video card. Walang kabitan pala to, yung likod niya naman, hindi nabubuksan. Nabubuksan pala to. Okay, sa likod pala. Nabubuksan pala to. Sorry. Kanina pala, akala ko hindi nabubuksan. Mali ako. Pero yung step na tinuro ko kanina, pare-pares na naman yun, ha. Ito umpisa, no? Ayan na. Tapos, yun, talo lang yun. Pwede pala. Ayan. So, wala rin kabitan ng... Kasi ordinary lang kasi to, eh. So, hindi namin kailangan ng maganda talagang casing. Kasi nga, ang importante sa amin yung pyesa. Nakatago lang naman to. Anyway, game na tayo. Dito ko sa ilalim nalagay ito. Saan ka ba po nang ilagay ito? Walang kabitan ha. Saan ko po nang ikabit ito? Sa baba na lang? Cable tie, Brad. Cable. Dapat. Pwede naman ilapag to. Kaya lang, yung iba kasi may kabitan dito. Dito. Di ba, pa-video ko na lang muna. Dato may kabitan iba. May kabitan dito. May kabitan dito. May kabitan. Sa mabibili bilang Ito wala eh. So baka yung ibang mabili nyo, meron. Ito wala. Pwede naman itornilyo ito dito. Ganyan. Pwede nga siya. Ito sa baba. Okay, sa baba. Meron nga. Okay. Ito yata yun, di ba? Ayan. Hindi, ito yan. Ngayon, sa baba nga. Sa baba talaga siya. So nasanay kasi akong ito. Baskuro na ito. Nasanay kasi akong yung parang yung lumang desktop. So ito yung tornilyo niya, maliit. So sukat na sukat naman yan dito. Saan ko ba yun? Ito. Ayun, 4 shoot ko na dito. Ang haba na ng video natin, medyo mahaba rin kasi ang pag-assemble ng computer eh. Ito kasi pira-piraso. Talagang as in lahat, ikaw gagawa. 1, 2, 3. Kahit nga 2 lang to, kahit nga 1 lang to eh. Pero kumpletuhin na lang natin.
O dalawa, tatlo. O tatlo, sakto na. O brand new lahat to. Brand new processor, motherboard, memory, storage, casing, power supply. As in, bago lahat. O dalawa. Pag ganyan, lead in ano yan? May China, depende sa... Puro China naman po ang assemble eh. O. Tatlo. Basta class A, okay lang, no? Opo, o tatlo, apat. Tagilid. Okay, apat. Okay na. So nakabit na natin, mahigpit na. Okay, double check natin. Power ng SSD, data niya, yung power ng motherboard, yung 8 pins niya, processor okay naman, intact. O chassis span, RAM, ito na siya, okay na. So nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo aayusin yung wiring. So gagamit kayong iba, gumagamit ng tawag ito, ng cable tie, o yung tinatago sa likod. Kasi nga ito, may likod, di ba? O, may likod. So iba, nalagay dito, ipitin ng, di ba? So hindi ko na rin din pinakita. Ang pinakita ko lang kung paano ikabit. No, kasi sayang ang 1.5 eh. Kasi ito, pwede niyo namang i-cable tie nyo para ma-organize yung wire na maayos na nakaganyan, nakalinya. Basta ang importante nito, habang umiikot yung pan, hindi maharangan. Kasi nga, pag naharangan ng wire ng ganyan, overheat siya. Okay? So, pero, ganun ang pag-connect ha. Okay, ready na to. Test na natin. Pero, syempre, bago i-test, alis natin yung mga hindi kailangan. Ayan. Tapos, itong tornilyo, sobra, power cord, na kailangan niya. CPU. Tapos, ang CPU ay Central Processing Unit kasi yung pinakasentro talaga ng computer. Diyan lahat gumagana. Okay, yung mouse. Yung ating mouse. O, 2.0, 3.0. O, anong pagkakaiba ng 2.0 sa 3.0? Sabihin na lang natin, 20 MB per seconds, 30 MB per seconds yung kopyahan ng USB na yun. Yun ang pagkakaiba nila. O mouse, keyboard, kahit sa USB slot, pwede yan. Siyempre, ang ating power cord. O brand new lahat to, 1 year warranty. 1 month replacement. Maliban sa monitor, 7 days replacement. Okay na, ready na tayo. Ang kulang na lang, monitor ang kulang. O sa gripo to, ba't mayroon tayo dito? Mayroon tayong monitor na 22 inches. Nabubuksan to eh. TV yan, Brad. TV o monitor. LCD. Ayan. So, tapo na. Tapos yung kanyang paa. Tapos yung kanyang power, 12 volts na ilang ampere to? Malamang 2 ampere, 12 volts nga. 12 volts nga. Siyempre ang kanyang HDMI cable o yung kanyang data cable. Yung mga manual na yan, mga ano yan. Yan. Tapos, syempre, ang HDMI cable, ito na. Ayan. Kasama mo? Mga wifi po. Nadalo na sila Elgin. Tapos, Pa-post muna ng video natin. Okay. Okay na. Ito yung HDMI cable natin. At syempre, yung leeg ng monitor. Sabi siya nakabit, titusok lang yan. Tapos yung, syempre, yung mga safety, yan, no? Pang safety sa styrofoam. Ayan. Ito ay 21.5. O syempre, yung pagsukat yan, diagonal lang sukat yan eh. Okay. Paano mo nalalaman 21.5? Yung sukat dito, from dito, dun binabase ang sukat. Okay, syempre lalapag natin to. Dapat walang debris sa ilalim. Tapos ito ay, tutusok lang. Tutusok lang to dito, oh. Tapos na. Tapos syempre yung monitor, sinasaksak lang papunta dito. Feeling ko ganun. Although iba-iba yung monitor, pero parang ganun lang siya. Tama ba? Sinusuksok lang. Lapag natin ang maayos. Sapinan mo, Brad. Hindi na yan. Wala pa yan. Sige, sabihin mo na nga lang para sure. Pero wala na, basta walang tornilyo ambalang. Saksak, 1, 2, 3. Ay, nag-click na kagad. Okay na. So, ayun na siya. So, ayun yung monitor natin. O dapat tayo pag bago yung TV natin, ayaw natin alisin yung mga plastic, yung mga label. Wag. Bakit? Ikaw ba naman magsuot ka ng plastic tapos sa sobrang init ayaw mo pa rin. Tayo, mahilig tayo sa ganun eh. Dapat inaalis natin yun.
Kasi ang purpose lang yan sa transport para hindi magasgasan. Eh tayo kasi pag may rep, bago, TV, ayaw nating alisin yung mga plastic. Ganito na kayong plastic doon sa... Kasi baka raw magasgasan. Eh pero habang gumagana naman yung item, init na init kahit nga ikaw, di ba? O, mas lalo na yung dinadaluin ng kuryente. Kaya mas lalong nasisira kasi nga nako-compress yung init sa loob ng pyesa. So, syempre dahan-dahan lang, huwag mong bibiglain. Plastic. Bang! O, di okay na. So, HDMI itong monitor na to. Syempre may cover pa siya, yung protective na plastic niya. HDMI or VGA pwede siya. So, hindi ka rin magkakabaliktad ng kabit kasi may tamang shape siya. Ay, no? Hindi ka magkakabaliktad niyan. Tapos, ang kailangan niya pa ay yung kanyang adapter. Saan yung adapter natin? Ito. So, wala namang ibang susuksukan to, kundi yung talagang nag-iisa. Wala kang ibang masusutan, kundi ito lang talaga, wala lang iba. Imposibleng magkamali ka. Oh. Wala na, ayun lang talaga. So, itatayo na natin. Ayan, tayo na natin. Tapon na natin yan. Nasa church nga pala ako, kaya binidyo ko na lang. Kasi sayang din naman eh. Isipin nyo, 1.5 yung ano daw, yung pa-assemble doon sa shop ng pyesa. 1.5 sayang, di ba? Eh kung natutunan nyo lang din naman, napakadali lang. So ang kulang ko lang talaga, ABR, wala akong ABR. So pwede namang i-direct sa kuryente. Pero mas maganda kasi talaga dapat, meron nga ang ABR. Kasi nga, regulate yung kuryente mo, maiwasan yung friction, maiwasan yung pag sinaksak mo to sa maluluwag na outlet. So doon nagkakaproblema yung computer, yung power supply. Doon nagsisimula masira. Okay, ito ay DBI. Hindi rin siya masushoot. Kung baligtad, talagang may tamang shape siya. So napaka-friendly na, di ba? Ayan. O kung BGA ka, BGA. O HDMI yung ginamit ko, HDMI. Okay? O saksak na natin. So ang kailangan ko na lang ay isaksak itong dalawa na to. Tapos na. Okay, papause muna ng video natin. Kaya niya mag-service din. Okay na. So isasaksak na natin. O baka medyo maingay lang ha. Nasa huling part na naman tayo eh. Isasaksak ko na yung 12 volts natin na adapter. Tsaka yung power na Force to 20 yan. so, puro to 20 yan. Ayan. So, kung wala tayong mali, pero dapat talaga walang mali. So, dapat mag-okay na yan. Okay, siyempre press na natin yung power button. Nakasaksak na ba? Sure, intact. 1, 2, 3. Papunta dito, Brad. 1, 2, 3, go! Okay, meron ng power indicator yung blue. So, dapat mag-display na yan. Ino-on ba to? Ba power on na ito? Na-perfect. Kasi bago nga. Sa ilalim. Ito. Yung Sabi niya, open. Hindi, open yung brand niya. So, Energy Star. Ano ba yung Energy Star na yan? Open. Ayun, so, okay na. Ayan, so, dito na muna magtatapos yung huling part ng tutorial natin. Bakit? So, ikinabit ko yung mga hardware para ma-display natin o maipakita yung mga laman ng CPU. So, nakakita na nga natin, gumagana na. Ayun ang pinaka-importante sa lahat. Ngayon, anong next? So, software installation naman tayo. Sa ibang part ng video naman to, kasi yung pag-install ng software, iba ron sa installation ng hardware. Siyempre, iba yung hardware, iba yung software. O tapos na tayo sa hardware, software naman tayo. Okay? O sa ibang part naman ng video. No? Okay, thank you. Salamat. Sana kahit papano may natutunan kayo. Medyo mabilis ako magsalita pero at least napaka masinsi naman ng kahit ng konti yung mga paliwanag ko. Okay? So salamat ha. Thank you po.